Good morning. Alam nyo, kapag ako'y nakita ng isang mangga na hitik sa bunga, talagang napapanganga sa paghanga ang nakikita ko. Kaya ba ganun din? Pagka nakita kayo ng mangga na talagang namumutik-tik sa bunga at maraming mga batang ito'y tinitirador, binabato, alam natin na ang bungang yon o ang punong yon ay talagang alagang-alaga na may-ari. Itinanim itong maganda, inayos, laging pinausukan hanggang sa lumaki at talaga namang alagang-alaga. Kaya walang kabiguan ang pagkakaroon ng maraming bunga. Well, ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, nakikitaan ng magagandang katangian ng kanyang buhay dahil sa mabuting pagkakatanim, pagkakapangalaga, kaya hitik siya sa bunga ng Espiritu. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa series po natin, The Fruit of the Spirit. Buksan natin muli Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Bagamat nasa 22 lang yung ating paksa. Ganito ang sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan o higit pa sa kautusan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa inyong mga salita na siya pong inyo pong kasangkapan upang maligtas ang mga makasalanang tulad namin. Kasangkapan ninyo upang kami po ay turuan para po sa aming kalaguan sa pagpapatibay ng aming pananampalataya at pamumuhay sa kabanalan at katuwiran. Salamat po muli sa mga salita ninyo ngayong malayang nagbubukas o binubuksan ninyo. Nawabuksan nyo rin po ang puso ng bawat isa upang maunawaan, matanggap ang aming pong pag-aaralan na inyo pong itinalagang paksa para po sa ikatitibay ng aming pananampalataya at ikalalago ng aming buhay mananampalataya. Nawa, Panginoon, kayo po ang mahayag, maluwalhati, at nawa maging masunurin kami sa inyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong pag-aaral, mayroon lamang isang bunga ng Espiritu. Isa lang po ang bunga nito. Ngunit ito po ay binubuo ng siyam na katangian. Kumbaga sa English ito ay mayroong siyam na mukha o facets, parang diamond. Ito ay mayroong siyam na facet para mabuo ang isang bunga ng Espiritu. Ngunit ang isang bunga ng Espiritu ay mahati natin sa dalawang aspeto. Una, ito po yung katangiang nakatuon sa relasyon natin sa Diyos. Ito yung pag-ibig, yung walang kondisyong pagmamahal ng Diyos na dapat ipakita natin sa iba. Ikalawa ay ang kagalakan. Ito ay ating pong katangiang nakatuon sa relasyon natin sa Diyos. Kagalakan, joy. Ang kagalakan ay hindi panandalian, kundi ang matibay na kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Ang ating kagalakan nasa kalooban ng Diyos. At ikatlo, kapayapaan, peace. Na alam natin kapayapaan ito, tayo ay pinagkasundo ng Diyos dahil tayo magkaaway dati. At the same time, ito po yung kapayapaan na nagmumula sa tiwala sa Diyos sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Yun yung unang bahagi. Nakatuon sa relasyon natin sa Diyos. Ay ikalawang bahagi naman ay mga katangiang nakatuon sa relasyon ng ating kapwa, sa ating kapwa. Unang-una rito ay ang pagtsatsaga. Kailangan natin ng pagtsatsaga. Ito yung kakayahang magtiis at hindi madaling sumuko sa ugali, sa ating kapwa, anuman ang kanilang buhay. Ikalawa, kagandahang loob. Ito yung ating natalakay nakaraan. Ibig sabihin, ito yung good works in action. Mabubuting gawa na nakikita sa buhay natin. Ito yung kindness, pagtulong at pagpapakita ng kabutihan natin sa iba. At ikatlo,
na katangiang nakatuon sa relasyon natin sa ating kapwa ay itong kabutihan. Ito yung tatalakayin natin ngayon, goodness. Ang kabutihan naman sa isang maikling kahulugan, isang pusong nagnanais gawin ang mabuti at tama. Kapag nadadama natin gawin ang mabuti at tama, alam natin, nakikita sa atin ang katangian ito, nagmumula sa Diyos. Ito'y katangian natin sa relasyon natin sa kapwa. So maraming tao ang gumagawa ng kabutihan. Napakarami po. Ngunit alam natin, ito'y para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Ginagawa nila ito para sa kanilang kapakinabangan, para sila ay purihin, gantimpalaan, o magkaroon ng magandang imahe sa kapwa-tao. Sila ay nababantog, sila ay nakikilala dahil sa kanilang ginagawa. Ngunit ang tunay na kabutihan ay hindi ito likas sa tao. Hindi ito galing sa tao, sapagkat sa katotohanan, ang tao po ay ganap na masama dahil sa kasalanan. At yan ay pinatunayan sa atin sa Romans chapter 3 verse 10. Basahin lang natin verse 10 to 12. Ganitong sabi, gaya ng nasusulat sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya wala tayong katutubong kabutihan sa ating sarili. Ang sabi sa 11, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yan po yung kalagayan ng tao sa realidad. Dahil ang tao ay ganap na masama o mantsado ng kasalanan, buo niyang pagkatao hanggang sa kaluluwa, kaya walang sino mang gumagawa ng mabuti. Kaya ang tunay na kabutihan ay hindi likas sa tao. Ang tao ay makasalanan. So ano ba ang tunay na kabutihan? Bilang Kristiyano, dapat nating maunawaan ito. Nang sa ganon, kung tayo nakakagawa ng mabuti, ay hindi tayo nangungugali tulad ng hindi mananampalataya na minsan tinatanggap natin ang kapurihan. Tinatanggap natin ang paglaki ng ating tenga o ng paglaki ng ating puso. Dapat nating maunawaan na ang kabutihang ito ay nagmumula sa Diyos at para sa Diyos. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 10:31, in whatever you do, whether you eat or drink or whatever, ano bang maliliit na bagay, do all for the glory of God. Kaya nga, bawat araw, tayo gumagawa ng nararapat at tama dahil tayo ay lumalakad sa Espiritu. Tayo ay mga anak ng Diyos. So ano bang tunay na kabutihan, mga kapatid? Now, ayon po sa banal na kasulatan, ang kabutihan or goodness ay isang aktibong pagpapahayag ng katwiran at kabanalan sa ating buhay. Aktibo ito, nakikita ito yung katwiran at kabanalan sa ating buhay. Makikita natin tayo ay Kristiyano. Iba kaysa sa ugali ng mundo. Hindi lang ito simpleng pagiging mabait. Dahil may mga tao na likas sa tingin ay mabait. Pero hindi nila alam, sila po ay balot ng kasalanan. Kaya ang kanilang kabaitan ay mula sa kanilang pagkamakasalanan. Kaya nga, selfish, makasarili. So hindi lang ito simpleng pagiging mabait, kundi isang pusong nagnanais, mayroong pong pagkusa, nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos at magdadala ng pagpapala sa iba. So laging maganda yung ating layunin. Gawin natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos para sa ikabubuti ng iba. Yun po yung tunay na kabaitan sa mga Kristiyano. So tatandaan natin, itong Galacia ay isinulat ni Pablo upang ituwid ang mga Kristiyanong nabihag sa mga bulaang mga ngaral na ang kanilang kaligtasan ay hindi gawa ng kautusan,
kundi ito'y pananampalataya kay Jesucristo. At dahil dyan, ang sabi ni Pablo sa chapter 5, pinakilala niya ang pagkakaiba ng buhay Kristiyano sa hindi mananampalataya. Sapagat ang hindi mananampalataya, sila ay gumagawa o sumusunod sa gawa ng laman. Tulad ng kaligtasan sa kautusan, kailangan gawin mo ang lahat para maligtas ka, pero walang maliligtas doon. Itong mga Kristiyano sa Galacia, sila ay nabihag ng maling aral na sila'y manumbalik sa batas. Na silang mga naligtas sa biyaya ng Diyos, na hindi pa sila o mga hintil na hindi tuli, ay kailangang bumalik sa kautusan para makumpleto ang kanilang pagiging Kristiyano. Yan ay gawa ng tao. Yan ay utos ng tao. Yan ay gawa ng laman. At maraming Kristiyano bumabalik doon sa mga kautusan. Kaya ipinaliwanag ni Pablo ng tunay na Kristiyano, lumalakad ayon sa gabay ng Espiritu. At dahil nakikita silang sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa banal na Espiritu, nagiging hitik ang bunga ng Espiritu sa kanilang buhay. Nakikita na ito po ay nagiging hitik ang kanilang bunga sa Espiritu. Kaya nga, dito po makikita natin ang pagkakaiba ng lakad sa laman at paglakad sa Espiritu. Sapagat ang paglakad sa Espiritu, nagiging hitik ang bunga ng Espiritu. Now, bilang Kristiyano, kilala nating maigi ang tunay na kabutihan na bunga ng Espiritu. Kailangan natin ng pag-aaral nito para maunawaan natin paano tayo lumakad, paano tayo kumilos, paano tayo magsalita, paano tayo gumawa. Kailangan mabuti, kailangan natin ito. So ano ba ang tunay na kabutihan? Now, batay po sa ating pag-aaral, mga kapatid, mayroon tayong apat na katibayan kung ano ang tunay na kabutihan ayon sa banal na kasulatan. Una, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Naipaliwanag na natin. Hindi ito likas sa tao. Hindi ito tulad ng doktrina ngayon that man is basically good. Man is depraved. Kanya nga, wala po tayong kabutihan. Sino lang ang mabuti? Diyos lang ang mabuti. Psalms 100 verse 5, ganito ang sabi, ang kabutihan, tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Na nilagyan ko ng tunay na adjective para pakita natin na mayroong false, mayroong di tunay. Okay? Ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Psalms 100 verse 5, ganito ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Ang sabi po rito, sapagkat, kung atin titignan yung sapagkat, marami pong ipinahayag sa naunang talata, kabanata, tungkol po sa Diyos kung paano siyang gumagawa, kumikilos sa lahat ng bagay, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili, tinin yung kabutihan niya, magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Now, ang tunay na kabutihan, mga kapatid, ay pinakita sa atin dito, nagmumula lamang saan? Sa Diyos. Yun ang dapat nating tandaan. Ako, wala akong kabutihan sa aking sarili. Ang nagagawa kong kabutihan ngayon bilang Kristiyano ay nagmumula lamang sa Diyos. Ako isang masama. Ako isang totally depraved person. At kaya ako nakagawa ng kabutihan ngayon sa aking kapwa na siyang naluluwalhati ay dahil nagmula sa kanyang kabutihan. Kapag ang kabutihan na gagawa natin, tayo ang natataas, tayo ang nababandera, ibig sabihin, hindi ang kabutihan sa Diyos sapagkat hindi ang Diyos ang naluluwalhati, kundi ang tao. Kapag taong naluluwalhati, tanda natin yan, ang tunay na kabutihan ay nagmumula
lamang sa Diyos. Kaya tayo wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Walang tunay na kabutihan ng tao, malibang siya ay baguhin ng Diyos. Malibang siya ay ipanganak na muli sa Espiritu. Sapagkat sa kapanganakang Espiritu, ayon sa Ezekiel chapter 36, verse 25 hanggang 27, ganito ang pagkakasabi: wiwisikan ko kayo ng tubig, lilinisin ko kayo, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, papalitan ko ang puso ninyong bato ng pusong laman, at lalagyan ko kayo ng aking espiritu, palalakarin ko kayo sa aking mga palatuntunan, at maiingatan ninyo ang aking mga salita. Sino may gawa ng lahat ng ito sa isang taong makasalanan? Ang Diyos lamang. At doon lamang tayo nakakatanggap ng kabutihan mula sa Diyos, sapagkat may bago na tayong puso, may bagong espiritu, at maliban doon, tayo po'y binigyan pa ng espiritu ng Diyos. Galatia chapter 4 verse 6, ang sabi ng Panginoon ng Diyos Ama, sapagkat kayo'y mga anak, isusugo ko ang espiritu ng aking anak na Jesus upang manahan sa inyong mga puso, nang sa ganon mayroon tayong karapatang tumawag ng Abba, Father. Sino raw ang may karapatang tumawag ng Abba, Father? Yung pinagkalooban ng Espiritu ni Kristo. So hindi lahat ng tao tumatawag ng Panginoon, Panginoon, o Abba, Father. Kundi yun lamang may bagong puso. At dahil may bagong puso, siya po ay nagtataglay ng kabutihan mula sa Diyos. Tulad ng isang ilog. Pag nakita kayo siya ng ilog at nakita nyo napakalinis talaga ng ilog, malakristal at pwede kayo uminom, saan nagmumula yun? Hindi pwede sa tunaan, sa kabaw. Lubluban ng kalabaw, yung ilog na dumadaloy. Saan? Natural doon sa bukal, sa fountain, na napakalinis. Ganon din, nakagawa tayo ng mabuti sapagkat dumadaloy sa atin ang kabutihan mula sa bukal na pinagmumula ng kabutihan, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya nga, tayo'y daluyan lamang, hindi tayo pwedeng magmalaki. Tayo po'y daluyan ng kabutihan ng Diyos. Kaya, kung ang bukal natin ay mismo ang Diyos, makakaasa tayo, makikitang hitik ang bunga natin sa kabutihan sa mata ng tao. At higit sa lahat, sa mata ng Diyos. At ang Diyos ay natutuwa, nagagalak. Sapagkat yung kabutihan natin, nakikita niya, nagpapatunay lamang na tayo kanyang mga anak. Diba ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 44 to 45, ang sabi, ibigin niya, sabi nung una, ibigin niyo ang inyong mga kapwa, ang inyong kaibigan. Pero sabi Jesus Christ, ibigin ninyo inyong kaaway. Ipanalangin silang mga umiusig sa iyo upang kayo'y makitang mga anak ng Diyos. So yung kabutihan natin sa ating, even to our enemies, nagagalak ang Diyos sapagkat nakikitang nahayag ang hitik nating kabutihan na katangian ng Diyos na sa atin. At nagpapatunay na tayo kanyang mga anak. So yung unang-una, mga kapatid, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Ikalawa, kung nagmumula sa Diyos, paano ito dumarating sa atin? Na nakita natin sa kapanganakang muli. Kanino tayo pinanganak na muli? James chapter 1 verse 18, Titus chapter 3 verse 15, sa pamamagitan ng paghuhugas ng Espiritu. Gawa ng Espiritu yung ating kapanganakan, right? Hindi gawa ng tao. Tayo'y pinanganak mula sa tao, pero kailangan ipanganak tayong muli. Kaya nga muli. Kasi tao tayo, makasalanan, kailangan tayo ipanak na muli sa Espiritu upang tayo'y mamuhay sa spiritual. Kaya nga, ang tunay na kabutihan, ikalawa, ay bunga ng Espiritu. Yung una, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Ngayon, pinaunaw sa atin, mula sa Diyos, tayo po
ay ipinanganak sa Espiritu. Romans chapter 3 verse 12. Ganito ang sabi. Lahat ay lumihis. Lahat ng tao. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Naipagpaman ninyo mga kapatid na itong talatang ito ay ini-interpret, ipinapaliwanag ayon sa ating pagkatao. Number 1 nag-interpret yan si Eli Soriano. So makalaman yung kanyang interpretasyon sapagkat ito'y spiritual na pananalita. Kung titignan natin, tama ito, ay mali ito pagdating sa tao. Sa makalaman na interpretasyon. Bakit? Napakaraming taong mabuti. Yung mga namimigay ng ayuda, yung mga AIX, mga tupad, ang sabi ng mga tao, ang bait-bait naman ni senador, ang bait-bait naman, mabuting tao yan. Pero, sa likod po ng mga talatang ito, chapter 3, tumutuko ito sa spiritual na kalagayan ng tao na isang makasalanan, bulid siya ng kasalanan. Walang mabuti sa kanyang pagkatao. Masama dahil kasalanan. Tulad ng basong malinis, napatakan mo ng isang lason, mga kapatid, buong laman ng baso ay bulid ng lason. Ganon din ang tinta ng kasalanan. So lahat ng pagkatao ng tao, mula sa kanyang puyo hanggang talampakan, puso't kaluluwa, ay bulid ng kasalanan kaya walang mabuti sa kanya. Makasalanan siya. Yung kanyang pagiging mabait, mabuti sa kanyang pagkamakasalanan, mabait siya sa kanyang pagkamakasalanan. Pero yung pagkamabait niya sa kanyang pagkakasalanan, hindi ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan ka munang baguhin. Baguhin ang pagkatao mo, ipanganak kang muli. Nang sa ganun magkaroon ka ng bagong puso, bagong kaluluwa, pinaninirahan ka ng Espiritu ng Diyos. Nang sa ganun, ikaw ay makakagawa ng mabuti. Kaya nga itong chapter 3, ang context nito ay yung paglalarawan ng taong wala pang kaligtasan. Siya nakasalanan pa. Kaya ang sabi dito, lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. At sinong magpapatunay? Mismong salita ng Diyos. Ang sabi sa 10, gaya ng nasusulat. It has been written in the Word of God. So ang Diyos nagpapatotoo. Hindi kung sino mang taong nag-i-interpret. So ngayon, dahil ang kabutihan nagmula sa Diyos, ito po ay dumarating sa atin sapagkat ito'y bunga ng Espiritu sa ating pagsunod sa Kanya. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, malibang siya po ay ipinganak sa Espiritu. So ang kabutihan po ay hindi likas sa tao, kundi ito'y bunga na ng Espiritu. Dahil sa kasalanan, ang puso ng tao ay punong-puno ng kasamaan. Maraming tao ngayon nagsasabi, naku, magtiwala ka sa sarili mong puso. Believe in yourself. Trust in yourself. Now, mismo ang salita ng Diyos nagpapatunay sa atin na hindi mo pwede ng pagkatiwala ng ating puso. Bakit po? Jeremiah 17:9. Ano pong sabi sa Jeremiah 17:9? Sinasabi ng salita ng Diyos. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Ibig sabihin, wala nang papantay sa puso mandaraya. Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ni isang tao walang nakakaunawa sa kanyang puso sapagkat dinadaya siya ng kanyang puso. Ngayon, sino makapaghuhusga ng puso natin? May karapatan tayo magsabi, huwag mo kong husgahan, di mo nakikita puso ko. Di ba? Yan ang katwiran ng tao. Pero mayroong humusga na nakakaalam ng puso, nakakabasa ng isipan. Sino? Verse 10.
Ang sabi ng Panginoon, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya hindi magkakamali ang Diyos kung tayo po ay kanyang parusahan sa ating pandarayang puso. Ano man ang ating ginagawa, ano man iniisip natin, ano man plano natin, kung tayo po'y binabagsak ng Panginoon, makatuwiran ng Diyos sapagkat alam niyang puso natin. Pero salamat sa Diyos, sapagkat simula nung tayo po'y ipanganak na mulit, sumusunod sa Espiritu, nagkakaroon tayo ng bagong puso. Kaya nauunawaan na natin ang ating puso kung tayo ay nagsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng tunay. Sapagkat ang kabutihan, ito yung biyayang sa taong nagsisikap gawin ang tama at mabuti. Ano nyo? Yung kabutihang nasa atin na bunga ng Espiritu, ito yung nag-uudyok sa atin, mali ang ginagawa mo. Malakas ka naman, sasabihin mo mahina ka. Nakakalakad ka naman, pero sinasabi mo hindi ka makalakad. So, sino nakakauna ng puso? Ang Diyos lang. Pero, ang Kristiyano, unawa niya na ngayon. Hindi perpektong unawa, pero alam niya na ang ginagawa niya. Di ba? Romans 8:15, the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. Mayroong Espiritu nagpapatutuo sa ating puso kung sino tayo eh. Kung mali o tama yung ginagawa natin, yung layunin natin, bakit tayo gumagawa nito, bakit tayo nagpupunta sa lugar ito, ano bang layunin mo? So, yan po ang bunga ng Espiritu. Tanging Espiritu ng Diyos ang maaaring magbago sa atin upang maging mabuti. Tulad na isang sirang relo. Diba? Ang isang sirang relo, hindi ito gumagana hanggang walang ekspertong gagawa nito. At kapag ito'y nagawa na, mga kapatid, tayo ay wala rin kakayahan ng tunay na kabutihan hanggat tayo'y hindi ginawa ng Diyos. Wala tayong kabutihan hanggat hindi tayo ginawa ng Diyos. Ikatlo, mga kapatid, ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa Diyos. Ikalawa, bunga ng Espiritu. Ikatlo, nakikitang ginagawa. Ang tunay na kabutihan ay nakikitang ginagawa. James chapter 2 verse 17, ganito ang sabi. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. So yung kabutihan natin, ito yung gawa ng pananampalataya. At kung hindi ito nakikita na gumagawa, ay patay na pananampalataya. So ang kabutihan ay hindi lamang isang ideya o isipan, plano, kundi isang aktibong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Alam natin, mayroon tayong konsyensya, mayroon tayong nararamdaman talaga sapagkat Espiritu ng Diyos nagpapadama sa atin. Minsan, ito rin ang kamalian ko. Nararamdaman ko, kailangan kong tulungan ang taong yon. Pero ang dikta ng kasalanan ko, yung remaining sin ko, hayaan mo lang, maliit lang ibibigay mo, nakakaya. Tsaka may mas malaking magbibigay dyan. Kaya tatalikod na lang ako. Nakapagpapatotoo ba Espiritu natin na tayo mga anak ng Diyos? Nakapagtotoo na ikaw, na ako ay sinungaling. Pero hindi ko sinasabi sa lahat ng pagkakataon, tulungan mo lahat makita mo. Kundi mayroon talagang conviction sa iyo na kailangan mong tulungan. Kahit mayaman. Somehow kailangan niyang care.
Yun po yun eh. Yun ang ibig sabihin ng kabutihan na sa atin. Mayroong aksyon, paghangad na gawin ang tama at matuwid. So, ang tunay na pananampalataya ay dapat may kasamang mabubuting gawa bilang bunga nito. Ito madalas nangyari sa atin itong may mga tao na tulad din natin. Pinapangakuhan natin isang tao. Nangangako tayo. Antay mo lang, Brad. Yung kalagayan mo yan, tutulungan kita. Makakaasa ka. Hindi kita maitiis na ganyan ang kalagayan mo. Pero sa ngayon, wala pa akong may bibigay sa'yo, pero babalik ako. Tutulungan kita. Lumipas ang 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Hindi natin nagagawa. Pagdating sa kagapitan ng taong yon, hindi natin pinapansin. Hindi naman natin siya natutulungan. Kaiba yung kabutihang nasa atin. Kabutihang nagmumula sa Diyos, bunga ng Espiritu. Sapagkat nakikita nito ang aksyon. Ngayon ng message ni Brother Jesse noong Merkules sa prayer meeting, pagdating po sa panalangin, kapag may nag-request sa iyo, please pray for us. Yung time na yon, tumigil ka muna at ipanalangin mo na kaagad. Action kaagad. Yung kabutihan mo yun, kinikilos kaagad. Huwag mo na ipagbukas. Yan po yung kabutihang taglay natin mula sa Diyos na bunga ng Espiritu. Nakikita ang gawa nito. At pang-apat, napatunay ng tunay na kabutihan, ito ay lumalapat sa lahat. Una, ito ay nagmumula sa Diyos. Ikalawa, ito ay bunga ng Espiritu. Ikatlo, ito ay nakikitang ginagawa. Pang-apat, ito ay lumalapat sa lahat ng tao. Now, sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 6:35, subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ang sabi po dyan, sapagkat kayo'y magiging mga anak. Yung mga salita po dyan, magiging mga anak, mga kapatid, ibig sabihin, kayo'y totoong makikitang mga anak continuously. Hindi magiging anak pa lang kung gagawa tayo ng mabuti. Kundi ito'y patunay ng pagiging anak. So, sabi niya, maging sa kaaway natin, ay dapat nating ilapat ang kabutihan. Kabutihan ay dapat ipinapakita sa mga taong hindi karapat-dapat, ang sabi ni Jesus Christ yan, sa mga hindi mapagpasalamat. Doon pa rin natin talaga ilapat pa rin ang kabutihan. Ito yung tanda ng pagiging anak. So, ang kabutihan ay hindi lamang para sa mga kaibigan tulad ng ginagawa ng mga religious Pharisees. Ang utos nila, ibigin ninyo ang inyong kaibigan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ibigin ninyo ang inyong kaaway. So,
maging mga kaaway, mga taong hindi marunong magpasalamat at masasama, ay ilapat pa rin natin ang kabutihan. Sapagkat ito hindi nakabatay kung paano tayo tinatrato ng iba. Golden rule, Matthew 7:12, gawin ninyo sa kapwa ang nais niyong gawin ng kapwa sa inyo. Di ba? Ang golden rule doon, tayo mo yung unang mag-initiate, tayo yung mangunang gumawa ng mabuti sa kapwa, kung nais mong sila'y gumawa sa atin ng mabuti rin. Eh, kaiba sa tao, ay, ang bait naman niya sa akin, binigyan niya ako ng ulam, kaya kahaway ko yun, bibigyan ko rin siya babalikan ko rin siya. Pero kung di siya magbigay, bahala siya. Hindi ang golden rule na tinuturo ng Panginoon, tayo yung manguna sa paggawa. Yun ang kabutihang nasa atin. Kung nais nating tayo po ay kanilang ipanalangin, then pray for them first. Panalangin natin sila. Huwag tayong bumatay kung ano yung tatrato nila sa atin, saka tayo gumanti sa kanila. Kundi tayo ay gumawa batay sa biyaya ng Diyos na nasa atin. Biyaya ng Diyos. Wala itong sukatan. Wala itong tinuturing kahit kaaway. May naalala ko sa Bisaya, matagal nitong dalawang ito nagdumtanay ba? Dumot. Sa Tagalog yung nagdumot. Nag-tanim ng sama ng loob. Kung magkikita tayo, lintik lang walang bukol. Talagang magpapatay yung dalawang ito. So matagal na panahon, abay nagkita. Nagtitigan silang dalawa. Sabi ng mga tao, ay na, para sila mga toro ngayon. Magsungag na. Magpapatay na. Pero hindi nila akalain, sa tagal ng panahon, nung sila'y magkaharap at nagkalapit, kapwa silang lumuhod. Kapwa silang lumuhod sa isa't isa at nag-iyakan at humingi ng patawad. Anong makikita ng mga tao? Anong nakita ng mga tao? Sila rin ay umiyak. Dahil nakita nilang kabutihan ng kanilang puso. Eh, yung mga tao pa naman, yan, sino kayo mananalo? May pustahan pa. Pero nung nakita nilang kapwa sila, sabay silang lumuhod at nagpatawaran, kitang-kita ang gawa ni Kristo sa buhay nila sa kabila ng pagmamalupit ng mga tao, paglatigo sa Kanya, paghampas noong mga latigo na may mga pako at bubog sa dulo at hinahampas at binabatak yung laman ni Kristo ay nalalaslas. Ang sabi sa Isaiah 53, hindi siya may tsurang tao dahil sa tindi ng paghihirap na dinanas ni Kristo. And yet, Jesus says, Father, forgive them. Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kabutihan ng Diyos. So ano pong aral nakita natin dito, mga kapatid? Unang-una, paalala lang natin, sinong pinagmumulan ng tunay na kabutihan? Ang Diyos lamang. Tandaan natin, hindi ito mula sa atin. Kung tayo may gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, huwag nating tanggapin ang papuri at huwag tayo maghintay ng anumang balik, kundi magpasalamat tayo sa Lord sa kabila ng pagkamakasalanan ko, pagkamasama kong tao, nagkakagawa ko ng kabutihan sa kapwa ko. Ang Diyos ang dapat mataas. Ikalawa, kung tayo binago ng Diyos, kung tayo totoong Kristiyano, dapat nakikita na sa atin ang tunay na kabutihan. Nakikita ang gawa ng kabutihan, hindi lamang sa salita.
Kaya ang apply dito sa atin, paano natin ipapakita ang kabutihang ito araw-araw sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating katrabaho, saan mang larangan mayroon tayo, dapat nakikita ito. At handa ba tayong gumawa ng mabuti? Mabuting nagmumula sa bunga ng Espiritu. Handa ba tayong magpuri at magbigay luwalhati sa Diyos sa ating kabutihang taglay mula sa Kanya? At isang bagay, mga kapatid, pinakadakilang kabutihan na maaari natin gawin ay yung kanyang sugo, the Great Commission. Kabutihan po yung tayo po ay magbahagi ng mabuting balita sa mga tao, makasalanan. Bigyan sila ng pag-asa. Lalo ngayong Biyernes Santo, Sabado Santo, Semana Santa, marami pong ligaw. Bilang kabutihang taglay natin, bunga ng Espiritu, ibahagi natin ang katotohanan. At alam natin, hindi lang ang Diyos ang magagalak sa kalangitan, kundi lahat ng mga nagpupuri sa harapan ng Diyos ay magbubunyid dahil sa isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong mga salita. Liwanag ng aming kaisipan upang makita namin ang totoo naming kalagayan bilang inyong mga tao. At kung isang tao ay wala pa po sa tunay na pananampalataya sa inyo, nawa ang mga salitang napakinggan ay magbigay liwanag ng kanyang totoong pangangailangan na kailangan niya isang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Sapagkat anumang pagsisikap niyang ipakita ang kanyang kabutihan, ito hindi tunay, kundi ito'y pansarili at wala itong kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Nawa, Panginoon, magligtas kayo ng kaluluwa ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.